Ang babae ay gumawa ng isang lihim na silid para subukan ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, ang babae ay nag-iwan ng isang sulat, at siya ay pumasok sa silid para obserbahan ang reaksyon ng kanyang asawa. Nagulat, ang asawa ay umiyak ng labis. Agad na kinuha ng babae ang kanyang telepono. Ipinadala niya ang larawan sa kanyang matalik na kaibigan. Masayang sinabi niya na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Ngunit nang makita ang masakit na mukha ng kanyang asawa, ang babae ay nagsisi ng lubos, at hindi na niya gustong subukan pa ang kanyang asawa. Nang siya ay maghanda para lumabas, ngunit ang pinto ng silid ay hindi mabuksan. Siya ay labis na natakot, at nagmamadaling tumawag sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa oras na ito, ang telepono ay nawalan ng signal. Ang babae ay nagpanik, at pinalakas niya ang pinto ng salamin. Umaasa siya na sasaklolo siya ng kanyang asawa. Ngunit nang i-install ang lihim na silid, nag-install siya ng soundproofing system, na hindi marinig ng kanyang asawa. Sa oras na ito, ang babae ay labis na nagsisisi. Dahil ang kanyang asawa ay mahal pa rin siya. Ngunit siya ay nagdududa sa kanya. Pagkatapos kumalma, siya ay naghanap ng paraan para makatakas. Kaya, kinuha niya ang kanyang hairpin, at sinubukang buksan ang kandado ng pinto. Ngunit dahil sa sobrang pagsisikap, hindi sinasadyang nasugatan niya ang kanyang kamay. Pinigil niya ang sakit at pinunit ang isang sulok ng kanyang damit upang tapalan ng kanyang sugat. Dahil sa labis na pagkapagod at pagkahapo, ang babae ay nawalan ng malay. Nang muling imulat ng babae ang kanyang mga mata, napansin niya na may isa pang tao sa silid. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito posible. Mahal na mahal ako ni Tango. Bakit niya ako magtataksil? Ang mga salita ng mga lalaki ay pawang kasinungalingan lamang. Alam ng lahat na mahal mo si Linyan. Ang dahilan kung bakit ko siya minahal ay dahil sa kanyang kayamanan. Ako ay nagpapanggap lamang. Sa sandaling ito, naunawaan ni Linyaw na pera lang ang gusto ng kanyang asawa. Siya ay labis na nagalit. Sumumpa siya ng tahimik sa kanyang puso. Kapag siya ay nakalabas, paiiralin niya ang paghihirap sa 2 taong ito. Sa sandaling iyon, biglang napansin ni Linyan isang pares ng hako na pamilyar. At ang mga hako na ito ay ang regalo sa kaarawan na ibinigay ni Linyan sa kanyang matalik na kaibigan. Ito ay nag-iisa lamang sa buong mundo. Hindi makapaniwala si Linyan dito. Si Damie ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Hindi siya magtataksil. Nang lumingon si Linda, nabigla si Linyan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ay naloko. Palibhasa, sila ni Linda ang nagdisenyo ng kwartong ito. Ang nasa loob ay makakakita ng lahat ng nangyayari sa labas. Ang mga tao sa labas ay nakakakita lamang ng isang salamin. At sa loob ay maaari pa ring marinig ang lahat. Kamakailan lamang, hindi siya pinapansin ng kanyang asawa. At palaging umiiwas sa kanya. Nagdududa si Linyan na nagloloko ang kanyang asawa. Kaya, humingi siya ng tulong kay Linda para suriin ito. Noon, nagkunwari pa si Linda na nagsabi, hindi maganda ang gawin iyon. Paano kung may mangyari? May kumpiyansa na sinabi ni Linyan. May susi ako ng lihim na silid. Makakalabas ako, pero hindi niya alam, pinalitan ni Linda ang susi. At hindi rin alam ng asawa. Lahat ay isang bitag na inihanda ni Linda. Ang mas nakakasakit pa ay, ang asawa ay hindi rin makontrol ang sarili. Si Linyan ay desperadong kumatok sa pinto. Ngunit lubos na walang silbi. Pakawalan mo ako. Tango. Ibinigay ko sa iyo ang buong Lin Group. Bakit mo ako Gina ganito? Bakit mo ako tinalikuran? Tango. Ikaw ay isang gago. Isang masamang asawa, at sa sandaling iyon, napansin ni Linyan na ang kanyang asawa ay lumapit sa salamin. Kaya, tumayo siya upang suriin. Nakita niya na ang kanyang asawa ay tila walang pakialam. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Upang maghayganti sa kanyang asawa, agad niyang binuksan ang mainit na gripo sa tabi, na nagulat kay Tango. Bakit ganito kainit ang tubig? Nasira ba ang mainit na gripo? Naalala ko sinabi ni Linyan. Ang mainit na gripo ay nasa likuran. Tango. Sabi ko na nga ba? Ang mainit na tubig ay nasa likod ng salamin. Ako ay nasa likod ng salamin. Sinabi ko na ito sa iyo dati. Umalis na ba talaga si Linyan? Nang akala ni Linyan na maliligtas siya, agad na nagsalita si Linda. Gusto niyang humingi ng tulong kay Tango para ayusin ang kanyang gamit. Mga 3 minuto ang nakalipas. Si Linda ay nakatayo sa harap ng salamin. Sa sandaling ito, naisip ni Linyan na ililigtas siya ni Linda. Si Linda. Linyaw, nandyan ka ba?
Nakulong na ako dito. Pakawalan mo ako, si Linda. Nasugatan na ako. Pakawalan mo ako. Kailangan kong lumabas, si Linda. Lin Yao. Gusto mo bang iligtas kita? Naririnig mo ba ako? Pero hindi kita naririnig. Pero alam ko na. Tiyak na nalilito ka. At gusto mong lumabas, hindi ba? Ngunit, bakit ko kailangan iligtas ka? Ano ang ibig mong sabihin? Gayunpaman, mahirap para sa akin na ikulong ka rito. Sa lihim na silid na ito, sa totoo lang, matagal ko nang alam. Ang mga trabahador na iyon ay mga tao ko. Ang susi na nasa kamay mo ay peke. Su Linda. Bakit mo ako Gina ganito? Bakit? Lin Yao, ang tanga mong tao. May dahilan ba kung bakit noong ipinanganak ka ay nasa finish line ka na? Alam mo ba? Naisip ko na ang maraming paraan para mawala ka. Nakakatawa. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo dito. Ito ang aking kwintas, ang aking damit. Lahat ay akin. Sabi mo magbibihis ka, para sorpresahin ako. Bakit ang tagal? Hindi na ako makapaghintay. Tango. Gago. Tango, gago kang mabaho. Nag-ehersisyo tayo buong gabi kahapon. Bakit ka nagmamadali ng ganito? Noon, hindi ba komportable si Lin Yao sa iyo? Ayokong hawakan siya. Pero ibinigay niya sa iyo ang Lin Corporation. Sa tingin ko, mahal na mahal ka pa rin ni Lin Yao, kahit na hindi maganda ang aking pinagmulan. Pero sa mga nakaraang taon, tingnan nila ako bilang isang aso. Kapag tinawag, kailangan kong pumunta. Kapag pinaalis, kailangan kong umalis. Sa labas, ako ay isang lalaking umaasa sa asawa. Ngunit alam ng lahat, kung wala ang aking kahusayan, ang Lin Group ay matagal nang nagbangkarote. Maaari akong makarating sa posisyon ko ngayon. Ito ay dahil sa aking pagsisikap. Tango. Palagi kitang minahal ng ganito. Ganito ka ba mag-isip tungkol sa akin? Talagang bulag ako. Tanggang tanga ako na nagtiwala sa iyo. Sige. Huwag na nating banggitin ang babaeng iyon. Ipapakita ko sa iyo ang regalo na inihanda ko. Anong regalo yun? Ito ay binili sa isang auction. Isang limitadong edisyon na kwintas. Gusto mo ba? Pero, ang kwintas na ito ay regalo sa kasal na binili mo para kay Lin Yao. Lin Yao. Hindi siya kasing ganda mo. Isang bagay na itinatapon. Na hindi ko kailangan. Siguradong papatayin ko kayo. Hindi kayo mabubuhay ng tahimik. Ang ganda talaga. Tango. Noong nakaraan, nagayuno ako para takutin ang aking ina. Kung hindi mo pamamahalaan ang Lin Corporation. Su Linda, lagi kitang itinuturing na aking pinakamatalik na kaibigan. Nagawa mong gawin iyon sa akin. Kayong dalawang masasamang tao. Pahihirapan ko kayo. Sisiguraduhin kong papatayin ko kayo.
Lin Yao, lahat ng iyo ay magiging akin. Tumigil ka, huwag kang lumapit dito. Lin Yao. Narinig kong takot ka sa ahas mula pagkabata. Ito ay isang cobra. Nakakahanap ko lang. Mag-enjoy ka naman ng kaunti. Lin Yao, bakit hindi mo ako tinawagan? Pangulo, ang lokasyon ng kanyang cellphone ay palaging nasa bahay. Hindi gumagalaw, baka kaya niya itong binago ng kusa. Para hindi kami makahanap sa kanya. Hindi pwede. Kung totoo ang sinasabi mo, nag-away sina Lin Yao at ang kanyang asawa at umalis siya ng bahay. Pero sasagutin pa rin ni Lin Yao ang aking tawag. Magpadala ka ng tao para imbestigahan ang sitwasyon sa pag-alis ng bansa. Malapit sa villa ay mayroong paliparan na terminal ng bus. Lahat ng camera ay dapat suriin. Sige, pupunta na ako. Bakit lagi kong nararamdaman na may kaba sa aking puso? Sige na. Pumasok ka na sa aking silid. Pupunta na ako dyan. Lin Yao. Ngayon, para kang isang pulubi. Hindi ka na tulad ni Prinsesa Lin. Ang maliliit na ahas na ito. Napakahirap kong makahanap nito. At ito ay nagugutom sa loob ng ilang araw. Sana ay mag-enjoy ka. Lin Yao. Kailangan mong kumalma. Huwag kang matakot. Huwag kang lumapit dito. Lin Yao, kailangan mong maging matatag. Ang dalawang masasamang tao, sina Tango at Linda. Tinalikuran nila ako. Ngunit tiyak na hahanapin ako ng aking ina. Maging matatag, Lin Yao. Gusto kong masaksihan na maparusahan ang dalawa nilang masasamang tao. Su Linda. Alam mo ba kung nasaan si Lin Yao? Lin Yao. Sabi niya pupunta siya sa ibang bansa. Paano ko malalaman? Huwag kang mag-alala. Kung malaman ni Lin Yao na nagtaksil ako, tiyak na hindi niya ako patatawarin. Ngayon, tayo ay nasa iisang bangka. Tama ba? Kung gayon, gusto mo bang siya ay bumalik? Ang prinsesa ng pamilyang Lin. Labis kong hinahangad na siya ay mawala ng tuluyan. Siyempre gusto ko rin. Ikaw ay palaging nasa tabi ko.
Nanay. Nararamdaman ko ang nanay ko. Iligtas mo ako. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Tanggo. Kailan mo ako ilalagay para magtrabaho sa Lin Corporation? Kamakailan, naghihinala ang ina ni Lin Yao. Dapat kang maging mas maingat. Sa susunod na panahon. Tanggo, huwag kang mag-alala. Nalutas ko na ito ng maayos. Kahit may matuklasan siya, wala siyang ebidensya. Sa susunod na panahon. Iyon ay ang oras na ako ay magtataguyod ng korporasyon ng Lin. Hanggang sa maganap ang pulong ng lupon, ayokong may gumawa ng kahit ano, at magdulot ng gulo sa akin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Si Lin Yao ay hindi na magpapakita. Siyempre. Nangako ka sa akin, ang posisyon bilang asawa ng Pangulo. Kailangan mong tuparin ito. Huwag kang mag-alala. Paano kita pababayaan? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Sa wakas ay dumating ka rin. Narito ako. Nanay, iligtas mo ako. Tia Lin, ano ang ginagawa mo rito? Ano ang ginawa ninyo? Pumunta ako para tingnan kung nakauwi na si Lin Yao. Si Tanggo ay hindi marunong magtali ng kurbata. Tinulungan ko siya. Nanay, maupo ka muna. Ilang araw na ang nakalipas. Wala pang record ng pag-alis ni Lin Yao. Wala ring record ng paggastos. At patay rin ang kanyang telepono. Ang mga kamera sa paligid ng bahay, may nakapag-ayos nito. Sa palagay ko, hindi gagawin niyon ni Lin Yao. May tinatago ka ba sa akin? Tita Lin. Matalik kong kaibigan si Lin Yao. Bakit ako magtatago ng anuman? Pero may nagsabi na noong araw na iyon, si Lin Yao ay umuwi na sa bahay kasama ang kaibigan niya. Si Linda. Alam mo ba kung nasaan si Lin Yao? Tita Lin. Talagang hindi ko alam. Sa totoo lang, tungkol dito, medyo alam ko rin ang ilang dahilan. Dahil sinabi ni Lin Yao na gusto niyang umalis sa bahay, upang subukan si Tanggo. Alam din niya na kayo ay magtatanong sa akin. Kaya hindi niya sinabi sa akin. Sinabi lang niya na, sa ilang araw, siya ay babalik, upang suriin ako. Kung wala ako sa kumpanya, nasa bahay lang din ako. Gusto niya akong subukan. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Hindi naman, nanay, mga manloloko sila, niloko ka lang ni Sulinda. Nanay, nasa loob ako. Gusto kong pumunta sa banyo. Lin Yan, nasaan ka? Lin Yao, ikaw ba yan? Lin Yao, nasaan ka? Nandito ka ba? Mag-ingat ka, Sulinda, hayop ka. Tita Lin, ayos ka lang ba? Okay lang, medyo nasunog lang ng kaunti. Ito ang sa iyo. Madumi na ang ashtray. Lilinisan ko muna ito, mauna na ako, may meeting mamaya. Kung may balita kay Lin Yao, sabihin mo sa akin. Tia Lin, huwag kang mag-alala. Kung may bagong impormasyon, tiyak na makikipag-ugnayan ako sa iyo.
Sulinda, masamang tao. Bakit ka napakasama? Nais mo pang saktan ng aking ina. Sulinda, hayop na mabaho. Lin Yao. Sa totoo lang, matibay ka talaga. Pero hindi ka pa rin namamatay. Pero binabalaan kita, kung ayaw mong magkaroon ng problema ang nanay mo, dapat kang maging masunurin at manatili dyan. Pangulo, mula nang mawala si Lin Yao, walang tala tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Walang tala ng gastos, walang dokumento ng pag-alis. Walang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan. Nasira rin ang camera, hindi lumitaw si Lin Yao. Hindi ito maaaring mangyari. Magbalik tayo at gawin muli ang SIM card ni Lin Yao. Kailangan mong gawin ito ng mag-isa. At kailangan mong itago ito. Opo. Lin Yao, huwag kang magkaroon ng anumang problema. Makakahanap ka agad ng nanay mo. Lin Yao, kailangan mong maghintay sa akin. Direktor Tang, iyan ang lahat ng financial report ngayong taon. Sa madaling salita, ang kita ngayong taon kumpara noong nakaraang taon ay tumaas ng 35% sa parehong panahon. Ang pagkalugi sa financial report ay bumaba rin ng 12%. Magaling, lahat ay gumawa ng napakagaling. Sa loob ng 2 araw, magaganap ang pulong ng mga shareholder. Kapag may desisyon na, itataguyod ko kayo sa mas mataas na posisyon. Binabati kita Direktor Tang. Magaling. Kung gayon, tapos na ang ating pulong. Dismiss na tayo. Lin Yao. Tango, Sulinda. Kung hindi nyo sasabihin sa akin ang tungkol sa mensaheng ito, ang pagkawala ni Lin Yao ay tiyak na may kinalaman sa inyo. Pangulo, si Tango ay umalis na sa kumpanya. Si Sulinda ay humingi rin ng leave sa kumpanya. Sinusubaybayan ko sila. Pupunta sila sa direksyon ng Villa. Huwag mo silang hayaan na malaman. Magdagdag ng mas maraming tao para bantayan ang 2 iyon. Opo. Sabi mo siguradong hindi lalabas si Lin Yao. Ano ba talaga ang nangyari? Paano kaya? Paano siya makakalabas? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Sabihin mo. Lin Yao. Si Lin Yao ay nakakulong ko sa isang lihim na silid. Walang pagkain at tubig. Hindi na siya mabubuhay. Tiyak na may nagpapakulo ng gulo. Tiyak na ang kanyang ina. Hindi pwede. Hindi pa rin ako kampante. Kapag buhay, kailangan makita ang tao. Kapag patay, kailangan makita ang bangkay. Ngayon, dalhin mo ako kay Lin Yao. Si Lin Yao ay nasa likod ng salamin na ito. Ang lihim na silid ay nasa loob nito.
Bakit hindi ko alam na mayroong sekretong silid dito? Sumunod ka sa akin. Nasaan na si Linyaw? Malamang nasa loob pa rin siya. Sabi ko na nga ba, hindi siya makakalabas. Linyaw. Tingnan mo. Baka patay na siya. Sigurado ka bang si Linyaw yun? Buhay pa ba siya? Linyaw. Ang lahat ng iyong mga bagay, sa hinaharap, magiging akin na ito. Mag-ingat ka. Hindi ka pa pala patay. Linyaw, buhay ka pa rin. Oo, hindi pa ako namamatay. Gusto kong makita kayong maparusahan. Gago, Linyaw. Hindi ko inaasahan na ganoon katagal kang nagutom. Pero may lakas ka pa rin. Ngunit ito ay lubos na walang saysay. Ngayon, kailangan mong mamatay. Tango, tulungan mo ako. Sulinda. Kung papatayin mo siya, may iwan mo ang ebidensya. Kung hindi ko siya papatayin, si Linyaw at ang kanyang ina ay maghihiganti sa atin. Kung ayaw mong maging masamang tao, tutulungan kita sa gawaing iyan. Patayin mo na ako, magdaranas kayo ng parusa. Tango, ang pagkakamali mo ay ang pangangalo niya lamang. Hindi ka dapat nakipagtulungan kay Linda. Ito, marahil ay naghinala na sa akin ang matandang babae. Ang kwartong ito ay matutuklasan. Kung titigil na ang lahat dito, sa pinakamalala, ako lang ay isang taksil. At nagtatago ng katotohanan. Ngunit kung mamatay si Linyaw, ako ay magiging kasabwat. Hindi ko kailangang isugal ang buong buhay ko dito. Kung may babagsak ang lahat ng kasalanan kay Sulinda, ang korporasyon ay mapapasa akin pa rin. Matagal ko na itong pinagsisikapan. Lahat ay para sa posisyon bilang pangulo. Iligtas mo ako. Linyaw, Linyaw. Ayos ka lang ba? Tango. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Sulinda. Ang larong ito. Kakasimula pa lang nito. Linyaw. Hindi ko alam na ginawa niya iyon. Maniwala ka sa akin. Linyaw. Linyaw, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ako.
Ako si Lin Yao. Gagantihan kita. Lin Yao. Ako si Lin Yao. Ako ay maghihiganti. Lin Yao. MS, Lin, ikaw ba ay nagkulong sa iyong sarili sa kwarto? At hindi ka ba nakidnap? Paumanhin. Ako ay umalis sa bahay para subukan ang aking kasintahan. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Kung gayon, kung ganito na, ang kaso ay kinansela na. Sa hinaharap, huwag mo nang gawin itong biro. Sige. Ihahatid kita pa uwi. Kumain ka na. Lin Yao, pasensya na. Lin Yao, hindi maganda ang iyong kalagayan. Kailangan mong magpahinga. Ako ay magpapakumbaba, maghanda ng sasakyan. Gusto kong pumunta sa kumpanya. Lin Yao, pinapatawad mo ba ako? Ang pagkakamali mo, iyon ay maliit na bagay lamang. Lahat ng lalaki sa mundo. Lahat ay magkakamali rin. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling dalhin ka kay Linda. Tango, isinakripisyo ko ang lahat ng aking ari-arian. Ang mga bagay na mayroon ako, ibinigay ko sa iyo. Kumpara kay Sulinda, mas galit ako sa iyong pagtataksil. Huwag magmadali. Ang larong ito nagsisimula pa lamang. Nanay. Lin Yao. Anak kong mahal, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Ako ay nakabalik na. Kung mayroong mga api sa iyo, ako ang magtatanggol sa iyo. Ayos lang. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Naglakad-lakad lang ako ng kaunti, kahit na mayroong maliit na problema sa daan. Pero kasama ko si Tango. Totoo ba? Nanay, mahal na mahal ko si Lin Yao. Alam mo naman iyon. Nanay, naisip ko ng mabuti. Ang kasal gagawin ko sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, bakit kailangan magmadali? Lin Yao, payag ka bang pakasalan ako? Tango, nasa opisina ako ngayon. Malapit na ang pulong ng mga shareholder. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng iyong pamumuno, ang korporasyon ay nakamit ang kasalukuyang sukat nito. Maghanda ka na. Sige, Lin Yao, pupunta na ako sa trabaho. Lin Yao, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang gago na si Tango, ang kanyang relasyon kay Linda, medyo hindi malinaw. Ang iyong pagpapakasal, kailangan mo pa bang mag-isip? Nanay, nagdesisyon na ako. Ang kasal ay magaganap pagkatapos ng 7 araw. At dapat talagang maging malaki. Gusto kong ipaalam sa buong lungsod na ako ay ikakasal. Anak kong tanga. Ibinigay mo ang lahat kay Tango. Ngunit hindi kanya tunay na minahal. Kung magpapakasal ka ng padalos-dalos, natatakot ako na masasaktan ka. Hindi ko naman sinabing si Tango ang ikakasal ko. Lin Yao, hindi mo dapat basta-basta maghanap ng mapapangasawa dahil lang sa iyong galit.
Nanay. Naalala ko noong may nakilala akong lalaki na may apelyidong Tan. Sabi niya, kung hindi niya ako pakakasalan, hindi na siya mag-aasawa ng iba. Tandu. Ang binatang iyon, mabait siya. Lin Yao. Hinamak mo ako ng ganito, dahil ayaw na sa iyo ng kaibigan ko. Kung desidido ka ng pakasalan ako, mas maraming tao ang susuporta sa akin, kaya huwag mo akong sisihin. Ang iyong ari-arian, ito ay magiging akin. Mga kasama, ayon sa plano na aking ginawa para sa kumpanya, at mga patakaran sa pamamahala, ang kita ng ating kumpanya kumpara noong nakaraang taon, ay lumago ng higit sa 20%. Sa aking palagay, naiintindihan na ninyo ito, ang tunay na kahulugan nito. Mga mahal na stockholder, sa tingin ko ay maaaring mahusay na gampanan ni Tanggo ang posisyon ng chairman. Inirerekomenda ko si Direktor Tang bilang chairman, upang gabayan tayong lahat sa pag-unlad at paglago. Sumusuporta rin ako, sang-ayon ako, sinusuportahan ko siya. Tanggo, ikaw ay tunay na naging mas malakas. Gusto mo ba akong paalisin? Pangulo, ang posisyon mo ay hindi maaaring hawakan ng sinuman na may maraming shares. Sa kasalukuyang kumpanya, lahat ay nangangailangan ng isang leader na mas may kakayahan. Hindi ba, Pangulo? Mga uso sa paghahanap kaninang umaga, nakita na ito ng lahat. Sa susunod na linggo, magpapakasal ako sa anak na babae ng Pangulo. Siya ay si Lin Yao. Kaya, ang posisyong ito ay sa akin din naman balang araw. At sa nakaraang taon, ako rin ay nakatulong sa inyo na kumita ng maraming pera. Tama ba? Tama si Tanggo. Lahat tayo ay negosyante. Ang kita ang pinakamahalaga. Hindi naman masama si Chairman Lin. Pero kung ikukumpara kay Director Tang, siya ay kulang pa ng kaunting determinasyon. Kaya ang susunod na bagay, sino ang sumasang-ayon? Sino ang tutol? Sumasang-ayon ako. Alam ko ang isang matandang kasabihan na napakaganda. Ang taong marunong magbago ay magiging bayani. Bukod pa rito, ginagawa natin ito. Pareho tayong makikinabang. Sumasang-ayon ako. Tanggo, napakatuso mo talaga. Matagal ka na palang naghanda para sa gagawin mo ngayon, di ba? Huwag mong sabihin iyan. Matanda ka na rin naman. Tama nga na dapat kang magretiro. Umuwi ka at tamasahin ang buhay. Ano sa palagay mo? Binen. Sino ang binen mo? Lin Yao, bakit ka nandito? Ako ay isang shareholder ng kumpanya. May problema ba ako sa pagpunta rito? Siyempre, walang problema. Pero malapit nang matapos ang pulong ng konseho. Kulang na lang ang pirma ng iyong ina. Totoo ba? Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Hindi magpipirma ang aking ina. Dahil lahat ng kanyang mga shares ay ipasa na sa akin. Sa kasalukuyan, ako ang pinakamalaking shareholder ng korporasyon. Lin Yao, malapit na tayong magpakasal. Bukod pa rito, ang sitwasyon ng kumpanya. Alam mo na rin, maniwala ka sa akin. Kung ako ang magiging pangulo, ang Lin Corporation ay patuloy na lalago. Tama ka, MS Lin. Ang kakayahan ni Tanggo ay walang problema. Lin Yao, kanina, lahat ng mga shareholders ay bumoto. Halos lahat sila ay sumang-ayon ng lubos. Sa mga nakaraang araw, bumili ako ng ilang bahagi ng korporasyon, kasama ang bahagi ng aking ina. Ngayon, ang porsyento ng pagmamayari ng bahagi sa aking kamay. Ang bilang ng bahagi ay lumampas na sa 37%. Kaya, sa korporasyon ng Lin, maaari akong magbigay ng isang boto ng pagtanggi. Tungkol sa mungkahi na iniharap ng lahat, lubos akong tutol. At mula ngayon, ako ang magiging tagapangulo ng korporasyon. Ako ang mamamahala sa kumpanya. Magsilabas na kayo. Tanggo, bakit ka galit?
Bakit mo ginawa iyon? Gusto kong makatulong sa Lin Corporation. Iyon lang naman. Kahit papaano, ito ay isang shared asset. Sana ito ay umunlad, hindi ba? Ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Huwag muna kayong pumunta. Ang termination of employment contract. Gusto mo akong tanggalin? Marami ka pang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Mas mahalagang bagay. Maghanda para sa kasal. Ito ang aking kasal. Dapat itong maging isang malaking pagdiriwang. Mag-aanyaya ako ng mga kilalang tao. At mga malalaking media outlet. Lahat ng bagay ay dapat gamitin ng pinakamahusay na uri. Ang posisyon bilang Pangulo ng Lin Group. At kalahati ng mga bahagi. Ito ay ililipat ng libre. Sa araw ng kasal, ang legal na asawa ni Lin Yao ay tatanggap. Ang tagapagpahayag, Lin Yao. Sige, pupunta na ako sa trabaho. Nag-antay na ako ng 5 taon. Konting araw na lang. Pagkatapos ng kasal, lahat ng ari-arian ay mapapasa akin. Tanggo, hindi mo maaaring isipin. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya upang maghanda para sa kasal na ito. Ngunit ang pangunahing tauhan ay naging ibang tao. Ako ay labis na nasa sabik upang makita ang iyong ekspresyon. Magtrabaho kayo ng maingat. Kung may problema, kayo ay matatanggal sa trabaho. Binabati kita sa pagkakasal kay Prinsesa Lin. Napakasaya ni Direktor Tang. Ang dot ni Prinsesa Lin. Ito ay mapupunta sa iyo. Sa hinaharap, ang pamilya Lin ay ikaw ang magdedesisyon. Huwag mo kaming kalimutan. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan. Walang anuman. Ngayon ay masayang araw. Maupo na kayo sa inyong mga upuan. Pangulong Lin. Kamusta? Binen, ang upuan ng tagapangulo ay doon. Mag-ingat ka. Ang matandang ito ay mabaho. Pagkatapos ng araw na ito, pahihirapan ko kayo. Ngayon ay ang pinakamasayang araw ng Prinsesa Lin Yao. Salamat sa mga bisitang pinagpipitagan. Kahit abala kayo ay dumalo pa rin kayo. Susunod, inaanyayahan ko ang bida ngayong araw na lumabas. Batiin natin ang mag-asawang ito. Sana'y maging masaya sila magpakailanman. Ngayon, suotan mo ng singsal ang iyong nobya. Ano ba yan? Ako ang tunay na nobyo. Sino itong taong ito? Lin Yao, tanong ko sa'yo. Sino ang lalaking ito? Guardia, hulihin ninyo ang taong ito na nagdudulot ng gulo para sa akin. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ibig sabihin nito? Tanggo, parang hindi ko pa nasabi. Ikaw ang taong nais kong pakasalan. Huwag ka nang magpakita ng kayabangan. Si Chinyu ang tunay na nobyo ko. Tanggo, tumulong ka sa akin na mag-ayos ng kasal. Pero ngayon, nagmumukha akong nahihiya. Ang tanga mo, ang mga bagay na ginawa mo sa akin. Akala mo ba makakalimutan ko? Ano ang balak mong gawin sa akin? Ano ang nangyari sa iyo? Siyempre gusto ko. Kailangan mong mawalan ng lahat. Mas mabuti pang mamatay. Pagkatapos, gugugulin mo ang buong buhay mo sa pagsisisi. Lin Yao. Nagkamali ako. Hindi ko kailangan ng Lin Corporation. Hindi na rin ako magpapakasal. Pakiusap, patawarin mo ako.
Natatakot ka na ba? Bakit hindi mo ito napansin ng mas maaga? Tanggo, huwag mong isipin na tatakas. Si Sulinda ay nasa akin pa rin. Kung siya ay magkamali kahit kaunti, sasabihin niya ang lahat ng ginawa mo sa akin. Kaya ikaw ay magiging isang masamang tao habang buhay. Lin Yao, kailangan mo bang gawing malaki ang issue? Dalhin mo siya, Lin Yao. Lin Yao, ang bayad sa pag-arte ko ay napakamahal. Ang mga gustong magpakasal sa akin, kailangan nilang pumila. Ako, si Lin Yao, hindi kulang sa mga lalaki. Salamat sa iyo, binigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ginoo, sumasang-ayon ka bang pakasalan si Ginang, Lin, at mamahalin mo siya habang buhay? Maging mahirap man o mayaman. Maging may sakit man o malusog. Ako ay handa. Nahanap ko na. Hayaan mo lang si Sulinda na tumahimik. Hindi makakahanap ng ebidensya si Lin Yao. Sino yan? Tanggo, dumating ka na para iligtas ako. Pakawalan mo ako. Ililigtas ka. Kung hindi dahil sa iyo, maaari ba akong magtagumpay, Tanggo? Hindi mo ako maaaring patayin. Sinabi mo na mahal mo ako, Tanggo. Huwag mong gawin iyon. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makuha ang lahat. Lahat ay dahil sa iyo, gago. Papatayin kita. Basta tumahimik ka lang. Hindi ako matatakot kay Lin Yao. Kaya ngayon, kailangan mong mawala. Lin Yao. Pakiusap, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Sabi ko na. Pareho kayong dalawa ang parurusahan. Lin Yao, kung mawawala ako, may magsasabi sa pulis. Sa oras na iyon, imbestigahan ka nila. Hindi mo masasabi na nag-abroad ako. Sinisiguro ko, nanunumpa ako. Hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Sige. Matagal ka nang umalis sa bansang ito. Ang iyong kumpanya, ang iyong pamilya, natanggap na nila ang liham na iniwan ko para sa kanila. Lumipad ka na sa ibang bansa. Lin Yao. Bakit mo ako Gina ganito? Tayo ay matalik na magkaibigan. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Ginagamit ko ang iyong pamamaraan. At ginagamit ko ito para maghayganti sa iyo. Sulinda. Sa buong buhay ko. Huwag kang umasang makakaalis ka rito. Tama. Ito ay para sa iyo.
Baka kailanganin mo ito. Sana swertihin ka. Sulinda. Nawala mo ang lahat ng meron ako. Papatayin kita. Tanggu, ito ay dahil sa iyong sariling mga gawa. Bakit mo ako sinisisi? Papatayin kita. Huwag kang lalapit. Noon, mukhang mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Ngayon, tiningnan ko ulit. Wala na akong nakikita. Tumigil. Umalis ka ngayon. May ahas sa kaliwa. Tumigil. Lin Yao. Bakit matagal ka dito? Naghanda ako ng regalo para sa kasal mo. Maganda ba? Napakaganda. Naghandog din ako ng regalo para sa iyo. Ito ang kwintas na may pangalan mo. Ito ay limitadong edisyon. Maganda ba ito? Napakaganda. Gustong-gusto ko ito. Hayaan mong isuot ko ito para sa iyo. TNNGU. Gustong-gusto ko ito. Salamat. Sa wakas, akin na si Lin Yao. Nakakatakot. Huwag kang lalapit. Lin Yao, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Lin Yao.